Magandang araw. Ako si Gerardo Lanusa, isang propesor sa Universidad ng Pilipinas. Kasalukuyan pong nagtuturo ng sosyolohiya, ng relihiyon, sociology of youth at theory. Ito ang Virtual Centro Rizal Educational Series. Okay, Holy Week. Holy Week is the most solemn time period in Philippine society. Simply because we are predominantly Catholic. 80% of our people are Catholic. Nagsisimula yan ng Ash Wednesday, okay? Pero yung schedule kasi niyan at saka yung time ay hindi nakabase sa mga tao, but it is based on the calendar of the church, liturgical calendar of the church. So magsisimula siya ng Ash Wednesday, then magbibilang ka 40 days going to your Easter Sunday. Hindi kasama ang Sunday dyan, ha? Lalagpas ka kasi ng 40 kapag sinama mo pa yung Sunday. So 40 yan. Then, ang magandang tanong ay, what happens during, Ash Wednesday? Solemn din yan. Actually, nung pandemic, halos there are so few people going to the church. Virtually wala kasi lockdown. And then, the people have to be contented with virtual mass, virtual, putting of the ashes sa kanilang forehead. But after pandemic, wow, bumalik yan. So marami na ulit mga tao, no? They already flocked the church. Actually, na-observe ko yan last Ash Wednesday, no? Pero after that, yung mga Pinoy, wala munang isip sa Holy Week kasi 40 days pa yan. So malayo pa, no? So kailan ulit, when will the solemnity and sacredness of the period be revived, no? Mangyayari ulit yan sa Sunday na. Ito yung palaspas, no? Domingo de Ramos. So, pag dumating ng palaspas yan, this is already the height of preparation for Holy Week, no? Kasi pagdating ng Monday niyan, Holy Monday hanggang Tuesday, Wednesday, and then there will be holiday, half day na for government by Wednesday. Usually, ang Holy Week ay sinaselebrate sa provinces. Why? Because many people still have their families sa provinces. Number two is because sa probinsya kasi mas dama mo yung Holy Week. People can feel the Holy Week sa probinsya silent, hindi pa masyadong commercialized, quiet, hindi tulad dito sa Manila. Maraming temptations daw, like malls, bars, parties, etc. No? Videokes. So, mas maganda sa probinsya yan, no? So, pagkatapos ng, palaspas, no? Yung maganda dito sa palaspas is because Filipinos use yung iba't ibang mga iba't ibang leaves, no? Pwedeng oliba, yung olive na, palm. Pwede rin gumamit yung iba ng anahaw, a local variety ng plant na malaki yung dahon. And then, nilalagyan nila yan ng mga dekorasyon. Yung iba nilalagyan ng mga puso, rosary, mas mahal yon, more expensive, no? Flowers, etc. Dahil sa inflation, siguro mas mahal ang palaspas sa Sunday, no? Pwede ka rin mamili ng presyo, no? Kasi may mga palaspas na talagang, alam mo yung ginagamit sa ibos? Ito yung mga glutinous rice na ginagawang suman. Tapos, yung pinambabalot doon na mga murang leaves ay ginagamit nila bilang palaspas, no? At ang pinakamagandang part ng palaspas, which is very festive right now, nag-iba na Gumagawa sila ng mga platforms, stages, tapos nandun yung pare, siya yung nagbe-bless, tapos yung mga tao sumisigaw ng usana-usana. In some churches, hindi na nga nagsisimba Mabasbasan lang yung palaspas. And many Filipinos believe that this palaspas, once blessed, have potential powers. Panglaban daw yan sa mga aswang, evil spirits, or it's some kind of a anting-anting or amulets
na pwede mong ilagay sa pinto to ward off evil spirits. Pero actually, sa Catholic Church, hindi, that is not the purpose and the meaning of the palaspas. The purpose of that is, next year, they will have to burn it for the Ash Wednesday, no? And mixing that with the holy water collected for the first rain of May. So, yan ang ginagamit dyan. Pero yung mga Pinoy, hindi naman ganyan. Ginagamit nila panakot yung palaspas, no? Dekorasyon sa bahay. Okay, so pagdating ng Monday, may pasok yan. Wala pa tayong ginagawa niyan. Pagdating ng Tuesday, Holy Tuesday, may pasok pa rin yan. And then pagdating ng Holy Wednesday, may mga procession na yan. Processions, no? Yung ibang simbahan. This is also the time that the churches already prepare their altars kasi bawal na yung ilagay may mga santo mo eh. So they cover the saints with their cloth, no, purple cloth. And then that is for preparation for washing of the feet on Thursday. So may paghuhugas ng paa ni Kristo. Last Supper. Then after that, the Last Supper, magkakaroon ka na ng veneration of the Blessed Sacrament, no? By the way, we are talking here about Catholicism, kasi hindi yan, these rituals and practices are never practiced by Protestants, no? Probably the closest religious group to us would be the Aglipayans, no? Kasi parang Katoliko din yan eh. So, veneration, and then magkakaroon ka na ng bisita iglesia. After ng veneration, washing of the feet, the priest will expose the Blessed Sacrament, the sacred host, in the altar, and people will flock to the church and they will have vigil, no? What's the purpose of that? Actually, ang purpose niyan ay bantayan at samahan si Kristo sa Friday, kinabukasan niyan eh. Kasi Jesus will be betrayed by Judas. So, pagdating ng Friday, iba naman yan. There will be no more masses, liturgies. Ang matitira na lang ay reading of the gospel. And then you have ano yan? Yung 7 last word. Bawat simbahan may 7 last word. And then after that, procession yan. So maglalabasan lahat ng mga santo. Marami yan, ano? Yung mga santong di mo kilala. Maglalabasan yan. Saan galing yan? Yung bawat pamilya sa mga probinsya ay usually nag-aalaga yan ng mga santo-santa. So pagdating ng Biyernes Santo, nilalabas nila yan. Mary Magdalene, si Judas, kasama dyan, lahat ng disciples si Jesus Christ. And then, kinabukasan, Saturday, Black Saturday, patay na si Jesus niyan. Meron naman tayong, ano yan? Yung vigil for the following Easter Sunday. Ito yung Mass of the Fire. Then, kinabukasan, ang aga niyan, salubong. So, ang salubong is Mary, nagsasalubong sila ni Jesus, tapos kakantahan sila ng mga angels. Mga 4 a.m. yan, ang aga niyan, no? And that ends yung entire Holy Week. Grabe yan, mahaba yan, no? So, talagang it's a time for people to reflect, to go back to the roots of their faith, and ano yan, palakasin yung kanilang spiritual lives, no? Spiritual lives nila. And family ties. Kasi ang Holy Week is for family yan eh. Hindi naman nagbibisita iglesia mag-isa yung isang tao, no? Unless nasa Manila ka tas wala kang pamilya rito, no? Pero usually family yan. So ayan, pinaliwanag ko na yung buong schedule ng Holy Week. Okay, nalimutan natin to, no? Yung iba pang practices, no? Pagdating na Ash Wednesday, actually, may fasting na yan. Yung fasting and abstinence. Yung abstinence is, bawal kang hindi naman bawal actually. Choice mo yan eh. To abstain from eating meat, no? So, you can only eat fish. So, yan, no? Yung fasting is, imbis na full meal ka 3 beses, 3 times a day, breakfast, lunch, and dinner, you actually reduce it into 2, no? Or 3 pero light. But if you are having a disease or sickness or health problems, usually ang sinasabi ng simbahan is
okay na to engage in acts of charity. So, hindi ka makapigil ng pagkain, so pwede nang mag-donate or do something good. Okay? So, actually yan ay tuloy-tuloy. Every Friday, magmumunggo lang tayo. Ang mga Pinoy, pag nagpa-fasting, munggo, tinapa. So, walang karne, walang chicharong baboy. Tinapa. Alright. Yung iba, dried, ano yan? Shrimp na maliliit. And then, pag nalimutan natin to, no? Yung panata, yung paghahagupit. Self-flagellation. Penitensya. Ang penitensya ay ginagawa every Friday yan, no? Patay na si Jesus Christ yan eh. So, some people, especially people in Pampanga, Paete, Laguna, tapos yung iba sa Bulacan. Actually, marami nagpa-practice na nito eh. It even becomes a tourist attraction, no? Kasi maraming pumupunta, they video record it, they vlog it, because ano siya eh, unique, no? Actually morbid. Kasi naka-hood yan eh. Naka-hood, tapos may mga dala silang, ang tawag doon ay panghampas, no? Tapos yung dulo nun ay gawa sa kawayan, binababad nila yan sa bubog. These are broken glasses, so they pound it, put paste, and then dinidip nila yung dulo, and then they whip their back. Sa Pampanga, ang ginagawa nila is, bago sila maghampas, may hahampas muna na malakas. Parang send-off. So, meron itong dalang blade at saka razor, no? Para bumiyak yung balat. Pag bumiyak yung balat, mabilis nang magpalo. Kasi in some cases, kahit maghapon ka na nagpapalo, walang dugong lumalabas. So, ang ginagawa nila, sinusugatan mo na lalang likod using blade, no? Then, sa kanila naghahampas. Then, after ng hampas, nung flagellation, usually, pumupunta yan sa river or sa sea, or kung wala, sa poso, sa tubig, yung deep well or pump, and then doon sila naghuhugas. Ang tradition kasi niyan is, naghampas ka para palabasin lahat ng kasalanan mo. So pag naghugas ka, dapat walang tatalsikan ng tubig na ipanghuhugas mo sa likod. Otherwise, mapupunta sa kanilang kasalanan. At dahil ang laki ng kasalanan mo, dapat sa dagat. Para ano yan? Because the river or yung kahit tubig lang sa baso or tabo, it cannot contain your sins. Yan ang pananaw nila eh, paniniwala nila, no? So ito ay panata. When you say panata, it is a promise. Na kapag ginawa ko ito, Lord, sana makapag-abroad na yung anak ko, or sana maggumaling yung asawa kong may cancer. So ano yan eh, it's a promise, a commitment. Parang nagtitrade-in ka kay God eh. Ina-advance mo na kay God. Nagpanata ako ha. So kailangan tuparin mo yung promise mo. So para siyang exchange eh. Economic exchange between God at saka yung penitent. Yan. Meron pa yung pinapako. Yan yung sinakulo. Pero usually, ang sinakulo, yung pagpapako kasi sa Pampanga, 4 yon, no? 4 na klase yon. Merong nagpipinitensya, isa yon. Meron namang talagang pupunta ng simbahan mula sa plaza, tanghaling tapat, na gumagapang, crawlers. Init nun. Tanghaling tapat. Ang nakikita ko lang sa Metro Manila at Quezon City is itong mga papunta ng Quiapo Church. Nakapayan. Tapos nakasuot ng Jesus Nazareno. Tapos sila, grupo. Kala mo kulto eh. Naglalakad yan. Hindi yan sasakay. Galing pa yan ng Lagro, Novaliches. Lalakarin nila papuntang Quiapo. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon yan, naglalakad. Again, panata yan. Meron din yung, so meron kang naghahampas, may nagko-crawl, may naglalakad, meron ka ding nagpapasa ng krus. Not necessarily pinapako. Magkaiba pa yon. Magkaiba yung nagpapasan lang sa pinapako talaga, no? So, yung pinaka-extreme, yung talagang pinapako. Pang-4 na kategorya. Again, all of these are
panata yan eh. Mamaya pag-usapan natin, no? We can discuss what are the psychological, cultural meanings and implications and the origins of these practices, no? So, yun lang yung mga definition natin. By the way, meron pa isa. Pabasa. Pabasa, ito ay pinapractice na noon pa, no? Dito sa Manila, mahirap na makakita niyan. In urban areas in the Philippines, it's very difficult to witness, practice, pabasa, and participate. Usually, ginagawa na yan sa probinsya. Pabasa is like singing, chanting, the life, passion, and death of Jesus Christ, which actually, simulan mo yan ng Thursday ng hapon, tapos ka ng umaga, magdamagan yan eh. At usually, community yan. It's like community singing or chanting. Pero may leader ka. And then it will end on Black Friday. Eksakto yan sa 7 last words. 7 palabras. So, all of these are Spanish influences on the Filipino religiosity.